Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kuya, dyan sa ICAD Musafa at dyan sa Maprak. So, Biyernes na naman po, napakabilis po ng araw. Nag-umpisa na po ang October, palapit na ang pagtatapos ng 2020. So, kamusta na kaya ang bawat isa sa atin, no? So, I hope excited tayo sa anumang mensahe ibibigay sa atin ng Panginoon. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah Lord. Panginoon namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas ng buhay, ng aming buhay. At Panginoon, pinapasalamatan namin siya, ang inyong anak, Panginoon, sa kanyang kadakilaan, katapatan, Panginoon, sa kanyang pagmamahal, Panginoon, at hindi kami pinapabayaan, Panginoon, ng inyong anak na si Jesus. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba upang magpalinis, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Alisin niyo po ang karumihan sa aming Panginoon, karumihan sa aming pag-iisip, Panginoon. Alisin niyo po ang mga problema, Panginoon, ang mga agam-agam namin, Panginoon. At Panginoon, humingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, sa mga nagdaang linggo, Panginoon. At hindi man namin ito sinasadya, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ngunit ito'y kasalanan sa mata ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, ganun pa man, by faith, inaangkin namin, tinatanggap namin ang kapatawaran ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kapatawaran ninyo sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Panginoon, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu, Panginoon, na samahan kami ng banal na Espiritu sa gabing ito, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Manguna po kayo sa amin, Panginoon. Tinatas po namin about ang lahat, Panginoon. Protektahan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, upang lubos kami maunawaan ang inyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. At Panginoon, basbasan niyo po ang aming mga gadget, Panginoon, upang maging daluyan na inyong mensahe, Panginoon. At huwag niyo po kami hayaan, Panginoon, na madala sa anumang distraction, Panginoon. Winawaksin namin, Panginoon, ang evil spirit, Panginoon. Walang anumang ang masamang bagay ang makakapagpigil nito, Panginoon, na aming gawain, Panginoon. At we claim the victory, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ito lang po ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba sa mata sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kamusta po ang lahat? So, magbalik tayo no ng konting summary lamang po. Na nakilala na natin si Kristo, na natutunan din natin na meron tayong ng pagpapasimula ng bagong buhay kasama si Kristo. So, nandyan yung mga pagre-repent natin, paghingi ng kapatawaran. Natutunan na natin na meron tayong tamang destinasyon. Amen po. Na tayo ay may salvation sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po. So, natutunan din natin mga nakaraan yung paano makipag-usap sa Panginoon, ang pagde-devotion, ang pagdadasal, at kung paano tayo dapat mag-obey. Amen po. At maging saksi sa kanyang mga ginawa sa atin. So, natutunan din natin yung tamang pananamit. Amen po. At yung tatlong bagay na dapat naman manatili sa atin, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang
pag-ibig ng Diyos. Amen po. So, medyo may karugtong po ito. Medyo may connection po ito. Konektado po ito sa mga nagdaang tinalakay natin. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po na new creation. So, simula nung tinanggap po natin si Kristo sa ating buhay, no? Tayo daw po ay mga new creation na, lalo na kung tayo po ay nabaptismuhan. Ayan po. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? So, simulan po natin. Ang sabi po sa unang libro, ikalawang libro ng Corinthians chapter 5 verse 17. So this means that anyone who belongs to Christ has become new person or new creation sa ibang translation. The old is gone and the new life has begun. So yun po no, tulad na sinasabi ko kanina, once na in-accept natin si Jesus, yun nga daw po ay siya ay mananahan sa atin, kaya tayo ay nagiging bagong tao, bagong creation. Amen po. So simula nung tinanggap natin si Kristo na bilang ating Diyos at tagapagligtas sa ating buhay, no, nung tayo ay nakapag-repent, tayo ay humingi ng kapatawaran. So marami na nagbago sa atin. Pero bukod dyan, sabi dito, we should be born again. So sabi po sa libro ng John chapter 3 verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sabi po sa verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." So sabi nga po, bukod sa natanggap natin si Kristo, no, dapat tayo ay maisilang muli. Amen po. So hindi man by physical, by spiritual. Yun po yung ibig sabihin niyan. No? So para tayo ay totally mabago. Kasi kung hindi natin magagawa sa buhay natin to ang mapabaptize, no? So iyon po ang kakulangan sa atin. So sabi ng Panginoon, the Holy Spirit will be with us. Yan po ang sabi niya sa John chapter 14 verse 16 to 17a. "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth." So, pag tayo po ay if we truly accept Jesus Christ in our life, no, if we nabaptize na tayo, bibigyan tayo ng Holy Spirit. Amen po. So ang Holy Spirit po ay mananahan sa atin, no? Sabi nga po sa puso nga po natin. Amen po. So sasamahan tayo ng Holy Spirit. So bakit ginagawa 'to ng Panginoon Jesus? Dahil once na tayo ay tumanggap kay Kristo, ibig sabihin po niyan, di ba nga po sa mga naunang topic natin, pagiging Panginoon, so hindi tayo makakakilos ng maayos, hindi tayo makakapamuhay ng maayos. May mga tao kasi na, kilala ko ang Panginoong Jesus, kilala ko ang Diyos, pero may kulang. So may kulang. Pag wala po ang Holy Spirit sa atin, hindi tayo makakakilos ng maayos, hindi tayo may kulang kasi
Pag wala pong Holy Spirit sa atin, makakagawa pa rin tayo ng hindi maganda. Amen po. So, kung naalala niyo po no, nung naituro ko na sina Eva at Adan ay binihisan o dinamitan ng ating Diyos, no? Dahil yun po ay simbolo ng bagong creation. So para magsimula uli sila Eva at Adan ng bagong buhay, no? Dahil sila ay napasok ng kasalanan. O sila ay nagkasala sa Panginoon. So ganun din sa atin. Kailangan may bago tayo. Ayun po. Dahil dati hindi natin alam na nakagagawa tayo ng kasalanan, or hindi natin alam na it's either sinasadya natin na magkasala tayo. Yun po yun eh. So pag wala po sa atin ang banal na espiritu, chances na magkasala tayong muli. Amen po. So ang Holy Spirit din po ang maggagabay sa atin. No, sabi nga dito, another advocate to help you and be with you forever. So kung halimbawa man tinanggap na natin si Kristo, na nagpabaptize na tayo, at kiniklaim natin halimbawa na nasa atin na po ang Holy Spirit, no? Alam po ng Panginoon yan na kahit na nasa atin na ang Holy Spirit, kahit na tumanggap na tayo sa ating Panginoong Hesus, alam po yan ng Diyos na tayo ay magkakasala at magkakasala muli. Pero dahil nasa atin na po ang Holy Spirit, hindi na po mahirap sa atin ang humingi ng kapatawaran. So ang pagkilos pa ng Holy Spirit nandiyan po. So magkakaroon tayo ng tuturuan na tayo ng yung makonsensya, ayan, kung tayo nakagagawa ng mali. So kasi ginaguide niya tayo, tinutulungan niya tayo. Amen po. So yun po ang nangyayari sa atin pag nasa atin po ang Holy Spirit. So ano po ba ang katangian ng Holy Spirit na gustong makita ng Panginoon sa atin? So ito po, the fruit of Holy Spirit ay matatagpuan po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sabi dito, the fruit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So walang negative na pag-uugali, 'di ba? So lahat ito ay positive. Ibig sabihin po nito, dapat makita, dapat ito na po yung ginagawa natin, dapat makita ito ng Panginoon. Ano mga tao sa atin, lalo na, ayun po. At ito po ay dapat ay maka-Diyos, no? Maka-Diyos na pag-ibig. Hindi malawak po kasi ang, tulad ng sabi ko po nung nakaraan, no? Malawak po ang salitang pag-ibig, pero ang pag-ibig na tinutukoy dito ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos, no? Ligaya na nagmumula sa ating Panginoon, ang peace, lahat po yan ay nagmumula sa ating Panginoon. Kung halimbawa naman po ay hindi natin ito ma-apply, no, mag-pray po tayo, Panginoon, o humingi tayo ng gabay sa Holy Spirit. Amen po. So, ang Holy Spirit po magtuturo sa iyo, sa atin, ng tamang pag-ibig, no, ng tamang, kung paano ang tamang kindness, ang magpakabuti at magpakabait, at kung paano tayo magkaroon ng pananampalataya. Lahat po yan tuturo sa atin ang pagiging gentle at ang self-control. So nabanggit halimbawa, patience. 'Di ba? Sino kaya nagdadasal sa halimbawa, Lord, bakit gano'n? Ang tagal ko na pinagdadasal, nabigyan niyo ako ng mga pasensya, ng mahabang pasensya, pero bakit ganito mga nararanasan ko? Yung mga tao sa paligid ko, mga magugulo, mga sakit ng ulo, nagbibigay ng problema. No, bakit kaya, Lord? Lord, ang tagal ko nang
pinapanalangin yung peace. Bakit ganito mga kasama ko sa trabaho? Parang wala namang kapayapaan. Bakit ganun ang asawa ko? Parang walang kapayapaan. Bakit ako nandito sa lugar na to? Parang wala namang kapayapaan. So Lord, kanino ko ba matatagpuan yung tunay na pag-ibig? Ba't parang lahat na lang yata ng mga tao dito, kagalit ko na. Lahat na ng tao dito kasama ko sa room. Diba? Paano ko ba matatagpuan, Lord, ng tunay na kaligayahan? Kala ko ba nasa sa amin na itong mga bagay na to, itong mga fruit of Holy Spirit ito. So, alam niyo mga kapatid, kung meron po tayong nararanasan na hindi maganda, na ganyan, halimbawa, pinapanalangin natin na ganyan, na Lord, bigyan niyo ako ng mahabang pasensya, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ganyan. Tapos ang mga tao sa paligid mo ay kabaligtaran ng pinapanalangin mo. Kasi mga instrumento po yan ng Panginoon sa atin. Amen po. Binigyan ka ng Panginoon ng mga ganyan tao kasi gusto niyang ma-apply mo yung pinapanalangin mo. Hindi naman yan nasa atin na nga yan. Amen. Kasi tinanggap natin si Kristo at binigyan tayo ni Kristo ng kanang advocate ng katuwang natin, 'di ba, na mag-guide sa atin. So ito po ang paraan ng Panginoon, no, na ma-apply natin yung pinapanalangin natin. Kasi nasa atin na binigyan Kaya bakit pa natin inaantay na sagutin ng Panginoon ang pinapanalangin natin na bigyan tayo ng pasensya? Kasi tinanggap na natin ng Panginoong Hesus at sa atin ng Holy Spirit. So matagal nang nasa atin ang mga bagay na ito. Amen po. So panahon na para tayo naman ang kumilos. Nasa sa atin po kasi yan. So tulad po na sinabi ko kanina, kailangan po natin ng gabay ng banal na Espiritu, no, para tama ang ginagawa natin. So dapat hindi na tayo magagalitin, hindi na tayo naiinggit, hindi na tayo palaaway, mainit ang ulo, no? Hindi na tayo napipikon. Amen po. Yung iba, konting problema, nasa magyaya ng inuman. Amen po. Ano pa bang mga nangyari? Yung iba pagka nagkonting problema, nagpatong-patong ang problema, ayan, halimbawa, natanggalan ng trabaho, kailangan na padala sa Pilipinas kasi may na-COVID, di ba? Ang mangyayari niya, madedepress tayo, may stress, nauuwi sa hindi maganda. Yung iba nga nagsisuicide pa. So, yan pa ang katangian na meron ng Holy Spirit na dapat makita rin sa atin. Amen po. Bilang tao, bilang mga tumanggap kay Kristo. Amen po. So, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So banggit si love at yung self-discipline. Yung kanina, una nabanggit ang love at self-control. So parehas po yan. No, yun lang po talagang kailangan, ang self-discipline po natin, ang self-control po natin. Amen po. Balikan natin yung fruit of Holy Spirit. Ito po, ang ibig sabihin po nito, yung love, joy, peace, patience. Ayun, pasensya po sa storbo. So yun po, no, isang prutas po yan. Pag wala po ang isa dyan, hindi po yan hindi po yan kulang. I mean, hindi po yan magbubunga. Halimbawa, kung wala pong pag-ibig sa puso natin, wala po ang kaligayahan sa atin.
Kung wala tayong pag-ibig sa puso natin, hindi natin alam ang pag-ibig, walang kapayapaan sa atin. Hindi rin tayo pasensyoso, hindi rin tayo mabait o mabuti. Amen po. Kung walang love sa sarili natin, wala tayong self-control. Amen po. So, kumpleto po yan. Kaya kung naalala nyo po, di ba, nung nakaraang Friday, na the greatest of them all is love. So, ang love po talaga ng Panginoon, ang napaka-importanting katangian na dapat na meron tayo. Amen po. Dahil kung wala po yan sa puso natin, hindi po tayo makakakilos ng maayos din. So, balikan natin tong huling verse. So, malapit na po tayo matapos. So, hindi daw tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, ng takot o ng at ng timid o pananamlay. Amen po. So, kung di po ako nagkakamali, ang timid po, ang kabaligtaran po niyan ay parang hindi parang kulang sa pananampalataya. Amen po. Matamlay. Amen po. Kahinaan. So, yung pong, kung di po nagkakamali, yun po ibig sabihin ng timidity. So, kasi yun po ang mga sumunod, ang binigay sa atin ay spirit of power, love, and self-control. So, kakayahan, no? Kakayahang spiritual, lalo na pag-ibig at ang self-discipline. So, napaka-importante rin po ng tatlong ito sa atin. Yan po, bukod pa po doon sa fruit of Holy Spirit na nabanggit ko po. So, yan lamang po, no? Maiksi lamang po ang ating ang exhortation, ang mensahe po ng Panginoon sa atin. So, sa mga susunod na naman pong iba, at palalawakin pa po natin yan para lubos natin maintindihan ang tungkol sa Holy Spirit, ang tungkol sa fruit of Holy Spirit, ayun po sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa patience, kindness, goodness, faithfulness, so gentleness at self-control. So sa mga susunod, papag-aralan pa natin yan at mas kikilalanin pa natin ng Holy Spirit at si Jesus Christ, lalo na sa mga susunod pa. Amen po. So, glory to God po at tayo po manalangin. Hallelujah Lord, hallelujah. Panginoon, kami pa nagpapasalamat Panginoon sa bagong mensahe Panginoon na in-reveal niyo po sa amin Panginoon. At Panginoon, hindi po dito nagtatapos sa aming gawain Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming mga buhay Panginoon upang may sa buhay namin ito na maayos Panginoon. Ang ma-apply namin ito na maayos Panginoon, ang fruit of Holy Spirit Panginoon, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness at ang self-control Panginoon. At alasin niyo po sa amin Panginoon ang espiritu ng takot at ang kahinaan Panginoon o katamlayan Panginoon. Alam po namin Panginoon na kami ay binibigyan niyo ng kalakasan Panginoon. Amen. At Panginoon, samahan niyo po kami Panginoon at gamitin niyo po kami mightily Panginoon na maging instrumento naman po kami Panginoon sa iba pa po namin mga kasama Panginoon, na gamitin niyo po kami, basbasan niyo po kami Panginoon, i-guide niyo po kami Panginoon with the guidance of Holy Spirit Panginoon, na i-guide kami Panginoon sa pagbabahagi nito Panginoon sa aming mga katrabaho Panginoon, sa aming pamilya lalo na Panginoon, at lalo na Panginoon sa mga tao na hindi pa po nakakilala at tumatanggap sa inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming mga buhay Panginoon, sa aming trabaho Panginoon. We pray also sa aming pamilya Panginoon. Proteksyonan niyo po sila Panginoon at i-provide niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Ito lang po aming panalangin, pasasalamat, pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.